Magandang araw mga bata! Nagbabalik tayong muli dito sa Teacher H. Ngayong araw, aaralin natin ang mga pagbabagong nagaganap sa solid dahil sa init. Alam kong handang-handa na kayong mag-aral. Kaya naman tara, makinig at matuto. Mga bata, ang ating kasanayang pampagkatuto sa araw na ito ay mga pagbabagong nagaganap sa mga material batay sa epekto ng temperatura. At para naman sa ating layunin sa araw na ito, natutukoy ang mga pagbabagong nagaganap sa solid kapag nalantad ito sa init. Upang tayo'y magsimula sa aralin natin ngayon, tayo muna'y magbalik-aral. Titingnan muli ni Teacher H kung talaga bang naaalala niyo pa ang ating nakaraang aralin. Narito ang ating panuto sa ating gawain. Tukuyin mo ang mga sumusunod na bagay kung ito ay mainit o malamig. Lalagyan mo lamang ng check ang tama o wastong column. Ayan mga bata! Para sa unang column, makikita ninyo ang mga bagay na tutukuyin ninyo kung ito ay mainit o malamig. Para naman sa pangalawang column, kung ito ay mainit, at sa pangatlong column, lalagyan nyo ng check kung ito ay malamig. Para sa unang bilang, gawin natin itong halimbawa para sa inyo. Ang sorbetes o ice cream ay mainit o malamig? Tama! Ito ay malamig. Ngayon naman, kayo ang magsasagot para sa ikalawang bilang hanggang ikalima. Para sa ikalawang bilang, yelo o ice, ito nga ba ay mainit o malamig? Lagyan ng check ang inyong sagot. Para sa pangatlong bilang, ang larawan ay nagpapakita ng popsicle o ice cream. O kaya naman ay ice pop. Ito ba ay mainit o malamig? Lagyan ng check ang column. Para sa ikaapat na bilang, natutunaw na kandila, ito ba ay mainit o malamig? At para sa huling bilang, kumukulong tubig, ito nga ba ay mainit o malamig? Magaling mga bata! Nasagutan ninyo ng wasto ang ating gawain sa balikan natin. Ngayon naman, tayo ay tumungo sa gawain sa unawain natin. Alam niyo ba na ang ilang mga solid ay nagbabago ang anyo kapag ito ay nalantad sa init? Katulad na lamang ng mga halimbawang ipapakita ko sa inyo. Narito ang mga halimbawa ng solid na material na nagbabago ang anyo dahil sila ay nalalantad sa init. Katulad na lamang ng sorbetes. Natutunaw ito. Tingnan niyo ang larawan. Gayon din ang butter o margarine. Siyempre, ganun din ang tsokolate. Ang sorbetes, mantikilya at tsokolate ay mga bagay na halimbawa ng solid na material na kapag nainitan o nalantad sa mainit na temperatura ay natutunaw. Habang ang ilang liquid naman ay nagbabago rin ang anyo kapag inilagay sa lugar na may mataas o mababang temperatura. Ano-ano kaya ang mga halimbawa nito? Tara, patuloy nating aralin. Mga bata, tingnan nyo ang mga larawang ito. Ito ay isang halimbawa ng pagbabagong nagaganap ng isang material na liquid patungong solid. Paano nga ba ito nangyayari? Para sa unang larawan, ang tubig ay kapag ipinasok sa refrigerator na kung saan ito ay makakaranas ng mababang temperatura, mangyayari ay titigas ito at magiging yelo. Nakita ninyo, mula sa liquid na tubig, kapag ito ay nailantad sa mababang temperatura, ito ay magiging yelo o magiging solid na material na.
Base sa halimbawang ipinakita at ipiniliwanag ni Teacher H sa inyo, malalaman natin at matututunan natin na ang ilang mga liquid na bagay o material ay maaaring maging solid kapag ito ay inilagay sa mas malamig na lugar o sa freezer. Ang tawag sa pagbabagong ito na naganap ay freezing. Mga bata, alam niyo ba na ang mga material ay nagbabago ang anyo kapag ito ay nalantad sa pagbabago ng temperatura ng kapaligiran nito? Ang ilang solid na material ay nagbabago ang anyo kapag ito ay nainitan o sinasalang sa apoy o di kaya dahil sa mataas ang temperatura. Kapag nawala ang lamig at nalantad ito sa init, ito ay magiging liquid. Ang pagbabagong ito ay tinatawag na pagtunaw o melting. Hindi ba't pinag-aralan na natin kung ano ang melting? Kung hindi pa malinaw sa iyo kung ano ang melting o pagtunaw, maaari mong balikan ang ating aralin tungkol dito. Pumunta ka lamang sa YouTube channel ni Teacher H. Katulad na lamang mga bata ng halimbawang ito. Ang kandila ay isang solid na material dahil ito ay may sariling hugis at meron itong sariling katangian na nagpapakita na siya ay solid. Kapag ito ay nainitan, syempre ito ay matutunaw at magiging liquid. Habang ang ilang solid naman kapag nahanginan ay nagiging gas. Ngunit hindi na ito dumadaan sa pagiging liquid. Ang prosesong ito ay tinatawag natin na sublimation. Hindi ba't inaral na rin natin kung ano ang sublimation kasabay ng pag-aaral natin kung ano ang evaporation? Kung hindi pa malinaw rin sa iyo kung ano ang sublimation o yung pagbabagong nagaganap sa solid na material patungong gas na hindi ito dumaraan sa pagiging liquid, maaari mong balikan ang ating aralin patungkol dito. Pumunta ka lamang muli sa YouTube channel ni Teacher H at panoorin ang videong ito. Katulad na lamang mga bata ng halimbawang ito na nasa larawan. Ito ay isang albatros na kung saan kadalasang ginagamit natin ito sa ating mga palikuran o CR para ito ay bumango at maalis ang mabahong amoy. Ang albatros, kapag ito ay nalantad sa init o nahanginan, ito ay unti-unting lumiliit hanggang sa tuluyan na itong mawala o maglaho. Ang tawag sa pagbabagong ito ay mula solid na material hanggang o patungong gas. Tinatawag rin natin itong proseso ng sublimation. Ayan mga bata, para malaman ni Teacher H kung talaga nga namang natutunan ninyo ang ating inaral sa unawain natin, sagutan natin ang ating gawain sa ilapat natin. Narito ang ating panuto. Basahin ng mabuti ang bawat pangungusap. Isulat sa patlang ang T kung tama ang sinasaad nito at M naman kung mali. Sagutan natin ang unang bilang para maging halimbawa sa inyo. Ang temperatura ay nakakaapekto sa pagbabago ng anyo ng material. Ito ba ay tama o mali? Tama! Ang sagot ay T. Ngayon naman, sagutan ninyo ang bilang pangalawa hanggang panglima. Ang solid, kapag nalantad sa init at naging liquid ay tinatawag na melting o pagtunaw. Ito ba ay tama o mali? Para sa ikatlong bilang, sublimation ang tawag sa pagbabago ng anyo ng liquid patungong solid. Tama o mali? Pang-apat na bilang, ang pagbabago ng anyo ng solid patungong gas ay tinatawag na sublimation. Tama o mali?
Para sa panghuling bilang, freezing ang tawag kapag ang liquid ay nag-anyo patungong solid. Yan mga bata, natapos na natin ang ating gawain sa ilapat natin. Ngayon naman tayo ay tutungo sa panibago nating gawain sa suriin natin. Alam kong kayang-kaya nyo rin gawin ito. Tara, sagutin na natin. Narito ang panuto. Basahin ang sitwasyon. Sagutin ang mga tanong at isulat ang iyong sagot sa patlang. Sa panahon ng tag-init, ang mga tao ay laging gustong uminom ng malamig na tubig. Upang hindi maubusan ng malamig na tubig sa ref, ang iyong nanay ay naglagay ng tubig sa plastic na bote at inilagay ito sa freezer. Kinaumagahan, noong tinignan mo ang tubig na inilagay sa freezer, ito ay nabuo at naging matigas na yelo. Sagutin natin ang mga tanong. Para sa unang tanong, ano ang nangyari sa tubig na nasa bote na inilagay sa freezer? Sa iyong palagay, bakit kaya nabuo at tumigas ang tubig na inilagay sa bote? Para sa ikatlong tanong, ano kaya ang tawag sa pagbabagong pinakitang ito? Ayan mga bata, nasagutan ninyo ng mahusay ang ating gawain sa suriin natin. Ngayon naman, malapit na tayong matapos dahil naririto na tayo sa bahagi ng tayain natin. Patuloy nating tingnan kung talaga nga bang naunawaan ninyo ang ating aralin sa araw na ito sa pamamagitan ng pagsagot ng ating gawain sa tayain natin. Narito ang ating panuto para sa unang gawain sa tayain natin. Basahin at unawain ang sumusunod na pangungusap. Bilugan ang letra ng tamang sagot. Unang bilang. Kapag nalantad sa init ang ice candy ay matutunaw ito. Bakit kaya nangyari ang pagbabagong ito? A. Dahil ito ay madaling matunaw. B. Dahil ito ay madaling tumigas. C. Dahil nagbago ang temperatura. O D. Dahil ito ay malambot. Para sa pangalawang tanong, ano ang mangyayari kapag ang isang boteng tubig ay nilagay sa freezer? A. Ito ay matutunaw. B. Ito ay titigas. C. Ito ay mawawala. O D. Ito ay lalambot. Para sa ikatlong tanong, bakit naman kaya lumiliit ang naphthalene balls o alcampor pagkalipas ng ilang araw sa loob ng cabinet? A. Dahil ito ay nalamigan. B. Dahil ito ay dinurog. C. Dahil ito ay nahanginan at naging gas. O D. Dahil ito ay natunaw. Pang-apat na bilang. Ano ang nakakaapekto sa pagbabago ng anyo ng solid at liquid? A. Lalagyan. B. Temperatura. C. Amoy. O D. Lasa. Para sa huling bilang, inilabas ni Lina sa freezer ang ice cream at hinayaan lang sa ibabaw ng mesa. Ano kaya ang mangyayari sa ice cream makaraan ng ilang minuto? A. Ito ay matutunaw. B. Ito ay titigas. C. Ito ay magiging gas. O D. Ito ay iinit. Narito naman ang panuto para sa ikalawang gawain sa tayain natin. Basahin mo at unawain ang bawat pangungusap. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang. Narito sa loob ng kahon ang mga sagot na iyong pagpipilian. A. Freezing. B. Melting. C. Sublimation. Para sa unang bilang, tumitigas o nagiging yelo ang tubig na inilagay sa freezer.
Pangalawang bilang, nagiging liquid ang ice cream kapag nalantad sa init. Pangatlong bilang, natutunaw ang yelo kapag inilabas sa refrigerator. Pang-apat na bilang, lumiliit ang naphthalene balls o alcampor kapag inilagay sa mainit na lugar. At ang panghuling bilang, nagiging liquid ang ice candy kapag inilagay sa mainit na lugar. Ang gagaling ninyo talaga mga bata! Nasagutan na ninyo lahat ang ating gawain sa tayain natin. Ngayon naman, tayo ay dadako sa huling bahagi ng ating aralin sa araw na to, ang likhain natin. Narito ang panuto. Gumuhit ng 5 bagay na nagbabago ang anyo kapag nainitan at nalamigan na makikita sa loob ng bahay o sa paligid. Magkakaroon kayo ng 5 puntos kung ito ay magagawa ninyo. At diyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na to. Sana ay marami kayo muling natutunan kay Teacher H. Sana ay nag-enjoy din kayo sa ating mga gawain. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Samahan niyo akong muli sa ating susunod na talakayan ha. Paalam!